Anyway, good morning sa bawat isa. Kumusta po kayo? Mabuting mabuti ba? Lagi namang mabuti, no? Kahit may problema, lagi tayong positibo kasi alam naman natin na nandyan ang Panginoon na laging tumutulong sa atin. Amen ba yun? Ready na kayo na makinig ng salita ng Diyos? Anyway, kanina pa naman tayo nakikinig ng salita ng Diyos, no? Through the exhortation at saka yung praise and worship. Pwedeng samahan niyo ako sa panalangin at tayo magsisimula na sa ating topic sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Again, we thank you for your grace. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pagpapala, even yung mga trials na nagiging blessing in disguise, Lord, sa aming buhay. Just a sign, Lord God, na continuously at work po kayo. At sabi nga sa inyong salita, you who have begun a good work in us, you will complete it, Lord. You will surely finish it, Lord God, until the day of our Lord Jesus Christ. Kaya tulungan po ninyo kami na mag-hang on lang dun sa aming faith, Lord, with the complexity na ibinibigay ng buhay. Hayaan po ninyo na patuloy po kaming magtiwala sa inyo, patuloy po naming ipanguna ang inyong salita sa aming mga buhay. Ang maging focus namin lagi ay ang ikaw, Panginoong Jesucristo, at ang mga salita po ninyo na itinuturo po ninyo sa bawat isa sa amin. Sa aming pag-aaralan sa umagang ito, kayo po ang mapurihan, kayo ang siyang maluwalhati, at ang dalayan ko ay patuloy na mangusap po kayo sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po na pwede po namin i-expect, Lord God, ang inyong himala, ang inyong kamay, Lord God, ang inyong Espiritu Santo na patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Sa inyo po ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan po, napakasimple ng buhay, kaya lang dahil siguro dun sa iba't ibang mga bagay na ini-offer sa atin ng mundo, nagiging complicated. No, yung generation ngayon, yung Generation Z, yung mga millennials, no, mga millennialists na tinatawag, mas komplikado yung buhay nila kaysa dun sa kanilang mga magulang at saka dun sa kanilang mga lolo at lola. Tama pa ba yun? Pakinggan siguro ninyo minsan na magkwento yung nanay ninyo kung paano yung buhay nila nung sila ay mga maliliit pa, kung gaano kasimple. Diba? Lalo na kung medyo na-raise ka sa bukid, diba? Dun sa province, wala pang kuryente noon. Okay, wala pang kuryente, diba? Pero nung magkaroon ng kuryente, diba? Andyan na yung, nung wala pa kasing kuryente, pagdating ng mga 6 o'clock, uwian na yung mga tao, they have their, yung angelus na tinatawag, yung family, tawag natin family altar, diba? Wherein the family gathered together para mag-pray. They pray the rosary kasi yun naman ang nakasanayan ng mga magulang natin. Pero isang value yun na inculcated dun sa mga sinaunang tao, dun sa mga ninuno, sa mga lolo't lola natin, dun sa mga magulang natin. Inculcated yun. Diba? 6 o'clock. And then, sama-sama dun sa hapunan. Pero ngayon, hindi na ganun, di ba? Kasi nga, yun, nung magkaroon ng kuryente, ayan na, wala na, no, unti-unti nawala yung altar, family altar, yung angelus na tinatawag. No, imbes na nasa harapan ng Diyos, ang pamilya, nandun na sa harapan ng TV. TV became God. Di ba? And then, ngayon, iba na ulit. Internet, the internet generation, kanya-kanya na yan, di ba? May nag-games, di ba? May nag-FB, may nag-Instagram, may nag-Twitter, may kanya-kanya ng may kanya-kanya ng buhay ang tao. So life became so complicated to the point na hindi mo na makita yung simplicity of life. Wala nang sa panahon natin ngayon, parang wala nang katuwaan ang tao. Wala nang satisfaction, wala nang contentment at laging may hinahanap. After niyang manalangin sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng ganito, binigay ng Diyos sa kanya, maya-maya, ayan, hindi na naman siya content. Lord, bigyan mo ulit ako ng ganito. Even God became a genie. Naging genie na siya etong ating panahon. No? So, naging komplikado. Yung simplicity of life, naging masyadong complexity. Nagkaroon ng
nagkaroon ng komplikasyon, no, yung buhay. And that complexity of life, mga kapatid, yung complexity ng buhay na yon, na ipapasa even to the church. Kaya sa church ngayon, mga kapatid, sa church ngayon, yung mga Christians na tinatawag, ang dami nilang hinahanap. Kaya kapag tinignan natin, yung church nowadays, no, yung iglesia, yung simbahan, sa panahon ngayon, medyo unti-unti na siyang nagdi-depart dun sa tinatawag nating New Testament organic church model based on the book of Acts. So right now, mga kapatid, gusto kong pag-usapan natin yung topic na church, paki-plus. Ayan. The simple church. Okay? The simple church. Pero i-base natin doon sa organic. Gaano siya kasimple? Gaano siya kasimple? Sobrang simple, mga kapatid. In fact, sa sobrang simple niya, magpe-pray na lang ako siguro, tapos na tayo. Okay ba yun? Ganun kasimple? Sangayon ba kayo doon? Okay, hindi. Parang wala naman tayong matututunan doon, no? So, when you say church, di ba, sabi ko nga sa inyo, masyadong pumapasok na yung napakaraming complication. Ngayon, ang description natin ng church, mga kapatid, ano na yung description natin ng church? What do you think of the church? When you say, pupunta ako sa church, ano yung description mo ng church na sinasabi mo in your mind? Ano kaya? Ano kaya yung description ng church na yon? Sa iba, ang description nila ng church ay iyan. Church is all about parang pupunta ako sa church na kung saan merong magandang music, parang praise and worship. Para lang akong umattend ng concert and after kung pumalakpak, di ba, magsasayaw, di ba, with the flashing lights, colorful lights, yung mga ilaw, dagitab, yung mga patay sindi. Sigurado ka bang church ang pinuntahan mo? Kasi patay sindi, baka naman hindi church yun, baka nightclub or baka bar ang napuntahan mo. Di ba? So ako, pupunta ako sa isang church wherein, parang ganyan ang style. And then after, para ka lang umattend ng concert, tumalon-talon, di ba? After mong tumalon, pagpawisan, okay na. Simpleng siguro, mga 5 minutes or mga 10 minutes na exhortation ng preacher, okay na. Di ba? Sino sa inyo, ganyan ang gusto ng klase ng church? So yung iba, ganyan ang gusto. Di ba? The modern church. Kaya nga nauso yung Hillsong. Tama? E paano kung hindi ka Hillsong? Hellsong ka lang. Ibig sabihin, alam mo yon, yung music ministry ay parang kapag kumanta ay merong papunta ng Baguio, papunta ng Maynila, papunta ng Bicol. Ibig sabihin, parang wow. Tapos yung tunog ng bass, di ba, dun sa tunog ng gitara, hindi nagkakasabay. Hindi yun Hillsong. Parang Hellsong. Di ba? Pero kahit ganun naman, abay kapag tinignan mo naman yung resulta, parang nandun pa yung presence ni Lord dun sa mga desintonado kesa dun sa, alam mo yon, skillful na, no? Tama? Updated ba kayo? Hillsong, Kailan lang nabalito Hillsong New York? Ewan ko kung nakita nyo yung news. Hillsong New York, naging controversial kasi alam nyo yung church ngayon, gusto niya maging relevant siya. I don't know if you're aware, Hillsong New York, merong isa doon, choir director, na nagkaroon ng relasyon doon sa isang parang member ng music ministry. Wala naman sanang problema doon sa relationship, kaya lang ang problema, pareho silang lalaki. And they were so much open, mga kapatid, doon sa kanilang relationship na hayag-hayagan yung kanilang, alam niyo yun, yung relation na yun. Although a few days later, ay merong ulit lumitaw na sinasabi ni Brian Houston. Kilala si Brian Houston, di ba? Hindi kilala? Brian Houston. Darlene Sheck, kilala nyo?
Kilala niyo si Darlene Sheck, di ba? O, siya yung pastor ni Darlene Sheck. Si Brian Houston, siya yung pastor ng Hillsong, Australia. Kita niyo, di ba? Kilala yung worship leader, pero yung pastor hindi kilala. Ganun na masyadong ka-contemporary ngayon ng ano. So, sinabi niya yun na tinanggal na dun sa sa leadership kasi dun sa Hillsong New York, dun din umaattend si Justin Bieber. Kamunti ko na masabing Bibo. Justin Bieber, and then yung isang sikat na basketball player, I forgot his name, no? Basta. So, New York, maraming mga ano dyan, at yung nagpapaka-relevant nga eh. Di ba? Relevant masyadong, kasi yung culture shift na tinatawag. So, yung pastor doon, di ba, na yung pastor doon with all the tattoo, alam nyo, may tattoo na rin, di ba? Parang relevant. So, nawawala na minsan yung essence, di ba? Nawawala na yung simplicity ng gospel. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Okay sana itong mga to, kaya lang kung nafo-focus na tayo dun sa appearance at nawawala na yung substance ng church, nagiging dangerous siya. Okay? Kaya yung panahon natin ngayon, mga kapatid, tingnan niyo yung hanap ng mga kabataan minsan. Hindi na yung message of the gospel eh. Hindi na Christ-centered, hindi na Word of God-centered, at hindi na cross-centered. Ang church dapat makafocus pa rin doon sa basic na yon. Diba? Jesus Christ, the cross of Christ, and the gospel of Jesus Christ. At kapag medyo tinatanggal natin yon at nagiging parang funfair na lang, nagiging theatrical, we lost the effectivity of the church. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? So, sa iba, ganyan ang hanap. Okay? Yung iba naman ay ganyan. Isa pa. Ayan. Building. Diba? Design. Yung ganda ng ano. Yung ganda ng, alam mo yon, yung venue. So sa kanila, parang, wow. Diba? Ang ganda ng simbahan namin. So, when you say, sa ibang tao, yan yung description nila ng church. Di ba? Magandang building, magandang design ng stage, etc. etc. Okay. Ano ba hanap mo? Di ba architectural design or again, babalik tayo dun sa basic. Amen? So, more on parang appearance. Sa iba, ang description na lang ng church, kailangan parang marami. Lalo na ngayon, panahon na ng mga mega church. Ayokong umattend dyan sa church. Meron ng malapit yung church dun sa may kanto. Ayokong umattend dyan sa church na yan. Bakit? Kasi sa garahe lang sila, tapos kokonte, di ba? Tapos nag-aantayan pa bago mag-start. Mas gusto ko doon, di ba? Kasi doon, aircon, magandang appearance, di ba? Hindi na iniisip ngayon ng Kristiyano, kung, Lord, magpipray ka, Lord, dito mo ba ako dinadala? Ano yung magiging contribution ko? Di ba? Amen ba yun, mga kapatid? Gising pa kayo? Kasi iba na hanap natin ngayon, di ba? Iba na hanap ng mga Kristiyano ngayon. So, pag sinabi mong church, it's all about numbers. Parang maraming tao. Gusto ko doon kasi marami. Maraming ano. Di ba? Gusto ko doon kasi katabi ko doon. Pag nag-worship ako doon, katabi ko si Papa P. I worship you, my God. I love you. I love you. Sino sinasabihan mo ng I love you? Papa P. Di ba? Artista di ba? Maganda kasi katabi ko doon. Kaya pag nag-worship, napapatingin ako sa kanya O kaya dito Di ba? So, iba na. Di ba? Nakaka-relate kayo, mga kapatid? Naintindihan natin? Nagiging komplikado nga ang buhay. Sa iba naman, pag sinabi mong church, eto yung hanap nila. Ayan.
Ayan. No, dynamic preaching. Yung pastor, yung preacher talagang tumatayo pa sa ibabaw ng pulpito at nagsisisigaw. Napaka dynamic ng preaching at meron pa parang si Superman, 'di ba? So, yan ang hanap, 'di ba? Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, without all these things, you can be still the church. Pwede naman eh. Di ba? Hindi lang ako nakakuha ng parang article or bigla ko lang naisip kanina while habang naliligo, nagme-meditate, minameditate ko yung topic. Tawag dito, niro-roll over ko to dun sa mind ko. Bigla akong naisip yung church sa China. Alam naman siguro ninyo yung sitwasyon ng church sa China. Alam natin na ang China is a communist country, Iron Curtain. Bawal yung dyan, yung walang religious freedom, in other words. So, yung church sa China, underground. Pero if you would kung titignan mo yung statistics, ang church sa China, sila yung pinaka-growing church. They were growing in leaps and bounds. Talagang growing. Pero, mga kapatid, etong mga Kristyano dito, hindi naman lahat sila merong Bible. Kaya nga meron akong napanood na video na, alam mo yon, yung isang grupo ng mga Christian sa China na merong ipinadala sa kanila ng mga box. Nung makita nila, buksan nila yung box, mga Bible, tuwang-tuwa sila. Alam mo, ganun ang reaction nila. Tuwang-tuwa sila habang nung kinukuha nila yung Bible, talagang niyayakap nila, umiiyak sila. They were so parang tears of joy doon sa kanilang mga napakalaking blessing sa kanila na magkaroon sila ng isang Biblia. Minsan yan hindi na-appreciate ng mga democratic countries. Diba tayo, ilan ang Bible natin? Meron tayong hard copy, meron tayong soft copy, meron tayong iba't ibang translation, NIV, NASB, NLT, King James, King George. Kung merong King George, meron mag King George. Ano kaya yung translation? King George kaya yun? Wala pong King George. Okay, King James lang. Pakisabi sa katabi, walang King George. Okay, walang King George. King James lang ang translation. Okay? So example 'yon, mga kapatid, no? Example 'yon ng church, 'di ba? Sa kanila dahil underground church sila, no? They parang nagga-gather sila dun sa mga lihim na lugar at kapag nag-praise and worship sila, napaka-solemn lang. Walang sumisigaw, walang hindi kagaya nung natin. Diba? At walang dynamic preacher doon na nagsisigaw, Hallelujah! Praise the Lord! Everybody say, Hallelujah! Let's clap! Wala nung mga ganun. Parang nakaupo lang sila, parang nagsisharing lang sila. But the church in China is growing. Why? Why? Kasi nandun yung presence ni Lord. Amen po? Aanhin mo naman ang lahat ng yan kung pulos fanfare lang, kung pulos theatrics lang, kung pulos showmanship lang. Naintindihan po ninyo ako, mga kapatid? Maganda sana lahat ng yan kung ginagamit natin for the glory of God. But when you eliminate, di ba, eliminate yung presence ni Lord, yung Ark of the Covenant na tinatawag dun sa Old Testament, wala na yan. Okay, nawawala na. Nawawala na yung essence ng Christianity, unti-unti nawawala na yung faith, nawawala na yung passion natin sa Panginoon, unti-unti nang nawawala yan. No? So, church is very simple. In fact, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 18, verse 19 and 20, I also tell you this, pero sabay-sabay natin basahin. If will do it for you, and
then verse 20, for where two or three other gathered together as my followers, I am there among them. Ilan ang kailangan to be a church? 2 or 3. Kaya nga yung Greek word na ginamit, di ba, dun sa word na church is ecclesia. It's a gathering or assembly of people who follow Jesus. Amen. Amen. Naalala ko tong verse na to, verse 19, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Nung bago-bago akong Kristiyano, kasabay ko kasing na born again, yung kaibigan ko, no, dun sa Tarlac, kami yung parang kauna-unahang para mga kabataan pa ako nun. Okay? Kabataan pa. Kabataan na nakakilala sa Panginoon dun sa aming lugar. At ang ginagawa namin noon, yung mga kaedaran namin, ini-invite namin na mag-Bible study. So halos lahat ng mga kaedaran namin na share namin yung mga yon ng good news or ng salvation. Naalala ko lang, no, kasi that time, meron kaming isang kaibigan, medyo mas ahead sa amin ng siguro matanda sa amin ng 4 years, 5 years, mahusay gumitara. Parang si Brother Alex. Doon sa lugar namin, doon sa sitio or doon sa barangay namin, siya yung kilala na talagang mahusay gumitara. Pag nga yung December, yung caroling, siya lagi yung gitarista ng mga kabataan doon na nangangaroling. So itong kaibigan ko, parang napag-agrihan namin, panalangin natin si ganito. Yun nga yung tinutukoy na magaling gumitara. Panalangin natin. Kasi pareho naming nabasa itong verse na to. If two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Simple na nabasa mo, diba? Nabasa namin yung Word of God. Pinaniwalaan namin, in-apply namin. Sabi namin, eto, kailangan natin ito dun sa ministry dito sa lugar natin. Few months later, no, nung after no ipanalangin namin, pagbalik ko dun sa lugar na yon, kasi parang nagpunta ako ng Manila that time, nag-i-start na ako na parang mag-serve sa Panginoon, no, that time. Pagbalik ko, siguro just few months after namin ipanalangin yon, nakita ko yung taong yon tumutugtog na dun sa Bible study. Ganun kasimple. Ganun ka-powerful. No, ganun siya kasimple, ganun ka-powerful. No, ang real church, mga kapatid, ang real church is hindi kasi yung parang more on dun sa appearance eh. Dapat yung substance nandoon. And then ang sabi niya, for where 2 or 3 gathered together as my followers, I am there among them. So a simple group sharing the Word of God. Or ikaw mismo, di ba? Ang problema natin ngayon, mga kapatid, is yung attitude na, what can I get from the church? Dapat hindi ganon. Dapat ang attitude natin is, what can I contribute to the church of Jesus Christ? Hindi yung parang kabig lang ng kabig. Di ba? Amen ba yun? Gising pa kayo? Okay. So, very simple. 2 or 3 gathered in my name, sabi niya, I am there. I am there. Yun ang importante. Di ba? Yung sabi ng Lord na, I am there in the midst of them. So kapag si Lord nandun sa inyong kalagitnaan, then you can expect miracles, you can expect blessing from the Lord, you can expect transformation from the Lord. Hindi lang yung natuwa kayo, nag-enjoy kayo, kundi after that, merong nangyari dun sa inyong mga buhay. Amen? Amen ba yun? So simple, the church. In fact, pwede kayong magsimula ng church sa inyong mga bahay. Pwede kayong mag-start ng church sa loob ng inyong opisina o ng inyong trabaho. Kayo mismo. Okay?
Parang walang napa-amen doon. Ako, mag-start. Ako sa bahay namin. Diba? Pwedeng iba na lang. Okay. So, that is the church. No? That is the church. At ito pa yung sinabi ni Jesus dun sa kanyang church. Sa Matthew chapter 28, verse 18, sabi niya, "Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me." Familiar? Familiar, di ba? All authority, lahat ng kapamahalaan. Pag sinabing authority, no, meron kang power to command, power to charge, power to commission. That's authority. So sabi niya, bago siya mag-ascend, dun sa heaven, binigyan niya ng last commission ang church. Sabi nila, parang last will, no? Parang last will and testament, no? Parang yung huling utos bago siya umalis. So, ibig sabihin, bago umalis, nagbigay ng huling utos, ibig sabihin, ito yung pinaka-importante. Okay, parang aalis ka, meron kang katulong sa bahay, di ba, pasakay ka na dun sa sakyan mo, sabi, Indaya, yung pinagbilin ko sa'yo, huwag mong kakalimutan. Di ba? Paalis ka na. So, nagbibigay ka ng utos, nire-remind mo, di ba? Nakakaway ka na, tumatakbo na yung sakyan, yung bilin ko ibig sabihin, ganun ka-importante. Ano yung bilin mo? Kapag merong kumakatok, halimbawa, merong nagtatanong, di ba, hindi mo kakilala, huwag mong papasukin. Ganun. Pagkakilala mo, pwede mo nang papasukin. Okay? So, yun yung mga huling tagubilin bago umalis. So, si Jesus, no, bago siya umalis dito sa lupa, nagbigay siya ng huling tagubilin sa kanyang church. Kanino? Sa kanyang church. Okay? Sa atin. Ang sabi niya, verse 19, therefore, go. Go what? Kasi authority, binigyan siya ng power to command, power to charge, power to commission. Okay? Kaya, after nasabihin niyang, nasa akin na lahat ng kapamahalan, ngayon, inuutusan ko kayo na go. Go what? Yan ba? Go and attend Sunday worship service. Okay naman yan, pag-attend ng Sunday worship. Pero in essence, hindi yan yung pinakapunot dulo niyan. Di ba? Okay. Yan ba yung sinabi niya? Go and attend Sunday worship service. Attend ako Sunday worship service. Okay, all right. Para ka lang umattend ng kasalan, binyagan, di ba? Ng kung anong social gathering. Di ba? Okay. Ano sabi niya? Therefore, go and give your tithes and offering. Again, okay din yan. Pero hindi yan yung pinaka-essence. Therefore, go and wait for my second coming. Kasi yung iba, ganyan na lang ginagawa. Antayin na natin dumating si Jesus. Okay, basta ako, save na ako. Diba? Antayin ko lang yung ikalawang pagbabalik ni Jesus. Hindi lahat yan. No, hindi yan ang sinabi ni Jesus. Ano yung sinabi niya? Therefore, go and make disciples of all nations. A disciple is, eto nga yung ng church a follower of Jesus Christ. Pakitanong ang katabi, are you a follower of Jesus Christ? Who do you follow? Sino ang fina-follow mo? Sino ang sinusunod mo? Make disciples. No? Humayo kayo at mangalap kayo, mag-recruit kayo, parang networking. Mag-recruit kayo doon sa networking, binary, A and B. Di ba? Merong bonus referral. Ganun ba? Hindi, sabi niya, mag-recruit kayo, share niyo yung gospel, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Make them followers of me. Amen ba yan, mga kapatid?
Amen? Andiyan pa kayo? Gising pa kayo? Okay. Make disciples of all nations, sabi niya, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, at church, mga kapatid, ang church na pinag-uusapan natin dito, ito ay group of people or assembly of people who follow Jesus. Kasi yun yung category natin ng disciple. Again, are you following Jesus? Are you following Jesus? Are we following Jesus? Kung si Jesus kaya nabuhay sa panahon natin, siya kaya ang merong pinakamaraming followers sa Twitter o sa Instagram? Tingin nyo. What do you think? Kasi sinerge ko ginugol ko. Top 10 most popular people followed on Twitter. Alam niyo kung anong lumabas? Eto. Pinakamaraming follower kilala niyo sino? Hindi. Sa Pilipinas. Hindi sa Pilipinas. Sa buong mundo. Sino? Si Katy Perry. Meron siyang more than 62 million followers sa Twitter. Pumapangalawa lang si Justin Bieber, pangatlo si Barack Obama. Kaya ang daming followers So nag-tweet si Katy Perry. Breakfast ko this morning is ham and sandwich. Ay, ang aking idol, ang breakfast niya, ham and sandwich. Makapag-prepare din ka, ham and sandwich. Nag-tweet si Justin Bieber, magsi-CR ako by 2 o'clock. Ay, nag-CR si Justin Bieber, mag-CR din ako. Diba? Ang dami nilang followers, but the question here, mga kapatid, is this. Doon sa mga nagfa-follow sa kanila, ilang kaya doon sa mga followers nila ang nababago yung buhay? Tanong. Doon sa 62 million plus na followers ni Katy Perry, sino kaya o ilan kaya doon ang nabago yung buhay o na-transform yung buhay nila doon sa pagfa-follow nila kay Katy Perry o Justin Bieber or Barack Obama or whoever among the top 10 na pinakamaraming nagfa-follow on Twitter and Instagram? Tingin nyo. Pero ito sigurado, mga kapatid. Ito yung sigurado for sure. When you follow Jesus, your life will be what? Transform. Ikaw, fina-follow mo si Jesus, nabago ba buhay mo? Kasi kung hindi nabago buhay mo, hindi mo fina-follow si Jesus. Baka you're following some kind of idol or God. Nakuha pa ninyo, mga kapatid? Diba? So, kapag sinabi nating church is a group of people, 2, pataas. Kasi sabi ng Bible, 2, 3 nga lang na nag-iipon sa pangalan niya. Nandun siya sa kanilang kalagitnaan. So a church, mga kapatid, is a group or assembly of people who follow Jesus Christ. Amen? Yun yung church. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, masyadong watered down, no, yung definition ng church, masyadong pinalabo ng kung ano-anong mga appearance, fanfare, theatrical ang church, kaya nawawala na yung essence. Hindi na organic ang church. Okay? So, ang church, no, ito ay assembly or group of people who, number 1, unang-una, merong pagmamahal sa Diyos. Yan yung description ng church. Assembly of people who love God. Mahal ba natin si Lord? Siyempre, sasabihin natin, Amen. Who love God. Mahal niya si Lord. Who love God. Ano yung pangalawa? Church is an assembly of people who love God, who love one another. Di ba yung practice ng one another commands sa Bible? Okay? And
Ano yung pangatlo? Who make disciples. That is the church. Ang church, mga kapatid, hindi inintend ng God para umattend lang ng Sunday worship service. Ang church, hindi dinesign ng God para magbigay lang ng tithes and offering. Kaya lang natin ginagawa yan for the organization, di ba, the local church, na makasulong doon sa iba't ibang ministry niya. Pero without the building, etc., nandyan pa rin at mananatili ang church. As long na merong mga tao na nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal doon sa isa't isa, at nagre-recruit ng mga bagong disipulo or alagad ni Kristo. Kaso ngayon, iba na eh. Diba? Punta ka doon sa church namin, maganda doon sa church namin. Okay sana yon kung ang church mo, ang fina-follow si Jesus. Okay? Pero bago mo dalhin sa church, sharean mo muna. Witnessan mo muna. Diba? Kasi baka ma-focus siya dun sa appearance lang ng simbahan. Uy, maganda dun sa church nyo. Uy, maraming maganda dun sa church nyo. Diba? Kaya yung evangelism nagiging evangeligaw, yung discipleship nagiging discipleship. Iba na. Okay? So, who make church is an assembly of people who love God, who love one another, who make disciples. Yan lang ang kailangan to be a church. Kaya kung kayo nag-gather dun sa bahay ninyo as a family na nagsisharing about the love of God, diba? Nagsisharing about Jesus Christ, then you are a church where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen po? Amen? Mark chapter 1 verse 17, sabi ni Jesus, "Come, follow me." Ano daw? Come, follow me. Who are we going to follow? Sino yung susundan natin? Si Jesus. Diba? Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. So the church is not a club, it's not a social, kung ano-ano pa. Diba? It's a group of people who follow Jesus and who make disciples. That is the church. No? Yun po yung simbahan. Pero again, sad to say, nag-iiba na yung sitwasyon, nag-iiba na yung kondisyon no, ng church. If you would look, tingnan natin Revelation. Andiyan na, Revelation chapter 3, verse 14 hanggang 17. Ito minsan yung nagiging sad estate or eto na. Kasi if you would read the book of Revelation, the 7 churches in Asia na tinatawag, 1, 2, 3, pang-7, no, pang-7 to, itong babasahin ko sa inyo. Ang sabi ng mga ibang mga scholars, eto raw yung unti-unting parang progression ng church ni Christ. So pinakahuling parang sitwasyon or magiging sitwasyon ng church ni Jesus Christ, eto na. Sa Revelation chapter 3 verse 14 hanggang 17 is the lukewarm church. Naisip ko lang din kanina, kaya hindi ko naisama dun sa PowerPoint. No? But if you have your Bible, meron ba kayong Bible sa inyong cellphone? Pwede niyong buksan. Revelation chapter 3 verse 14 hanggang 17. Okay. To the angel of the church in Laodicea, write, again, mga kapatid, if you would study book of Revelation, the book of last days, eschatology, last days, pinapakita dito from chapter 1 hanggang chapter 3, yung 7 churches of Jesus Christ. Ulitin ko, sabi ng mga Bible scholars, ito yung progression, no? Or, progression,
yung parang nagiging sitwasyon, no, ng church from generation to generation until yung last days. Sabi niya, these are the words of the Amen. Binabanggit dyan si Jesus Christ. The faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know, sabi niya dun sa church in Laodicea, I know your deeds. That, ano daw? You are neither cold nor hot. Hindi ka mainit, hindi ka rin malamig. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Susuka kita. Because you say, ano daw, I am rich, I have acquired wealth, and do need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Panahon ng mega church, panahon ng prosperity teaching. Okay, tapos unti-unti, bumababa ang standard ng church. Bumababa yung morality, even sa loob ng church. So, yung movement na sinimula ni Jesus Christ, unti-unti, parang nawawala na. Okay? Kilala niyo si Martin Luther King, di ba? Si Martin Luther King started a movement, yung civil rights. Kasi nung panahon niya, mga kapatid, walang equal right yung mga African American at saka yung mga puti. Yung puti at saka itim, no, yung mga negro na tinatawag. Merong racial discrimination. So etong si Martin Luther King, if you don't know mga kapatid, si Martin Luther King is a minister, preacher, a pastor. At nag-start siya ng isang advocacy or ng isang movement, yung non-violent protest. Yung nagpo-protesta sila about civil rights, yung freedom na dapat meron yung mga puti, meron din dapat yung mga itim. No, so he started a movement. Tawag nila doon, civil rights movement. No? Until such time, dumating doon sa parang pinaka-peak, doon sa height nung movement na yon na naipanalo nila. At ngayon, sa US, na-enjoy na ng mga black yung rights o yung freedom na meron yung mga white. Pero kung titignan natin yung history, mga kapatid, yung mga black, sila ay mga slave, tapos ang kanilang mga amo ay yung mga white. So kung ikaw ay parang black, then ikaw ay aking alipin. That time, mga kapatid, bago tong movement na to, netong si Martin Luther King, no, walang kalayaan at walang freedom, walang choice yung mga black. So, nag-start ng isang movement at ngayon, na-enjoy ng mga black, no, yung naging resulta ng movement na yon ni Martin Luther King. Pero, ngayon, mga kapatid, ayan siya, sa Lincoln Memorial, si Martin Luther King. Pero itong African American Civil Rights Movement, ngayon, etong movement na to, ngayon, ito na siya. Isa na siyang monument. Okay? From movement to monument. Alam niyo yung difference, di ba? Ang movement, kilusan. Merong kilos. May mga nangyayari. Okay? Ang monument, yun na lang siya. Ina-admire. Di ba? Hinahangaan. From movement, naging monument. Now, gusto kong i-relate sa conclusion. Yung sinimulan ni Christ sa church na movement, ano na siya ngayon? Yung movement, yung sinabi ni Christ sa Matthew 16 verse 18, upon this rock
I will build my church, and the gates of Hades, or the gates of hell, shall not prevail against the church. Okay? Ibig sabihin, the forces of darkness, the force of hell, cannot prevail. They will not overcome the church. The church will remain victorious, more than conqueror. So yung sinimulan ni Christ na movement, ano na siya ngayon? Tingin nyo, sana movement pa rin siya. Hindi siya isang monument. So in conclusion, mga kapatid, the church was started by Jesus Christ to be a movement that spread His good news, not a monument that is admired of. Ganda ng church. Ganda ng church. Talking about the building, about the worship style, about the preaching style. Pero, yung buhay ng mga tao, patuloy pa rin kayang nababago kapag nag-gather ang church. Yun yung isang malaking tanong at isang malaking hamon sa church ni Jesus Christ. Amen? So, ang challenge sa atin, mga kapatid, is pagpapatuloy ba natin yung organic church, yung simple church, a group of people who love God, who love one another, and who make disciples. Eliminate all the appearance. Eliminate yung mga theatrics, fanfare. As long nandun yon, loving God, loving one another, and making disciples, nag-e-exist pa rin tayo as a church. Amen? I hope, mga kapatid, hindi yung hinahanap na, sana ganito kami sa pillar. Sana kagaya kami ng ganitong church. Sana ganito, ganyan-ganyan. Warning po yan, mga kapatid. Baka unti-unti, di ba, nagde-depart na tayo dun sa original mission kung bakit tayo naging church at kung bakit ka naging disciple ni Christ. Amen ba yun? Let's all stand. Let's pray. Ang challenge sa atin, pagpatuloy yung movement na sinimulan ni Christ. Huwag tayong mag-focus dun sa maganda, huwag tayong mag-focus dun sa mga externals, kundi mag-focus tayo dun sa internal. No, yung transformation na ginagawa ni Christ sa buhay ng mga tao. Hindi yung, alam mo yun, yung mga panlabas, kasi lahat ng panlabas, pagdating ng oras, mawawala lahat yan. Pero what's in the inside of man, yung transformation, yung pagbabago na ginagawa ni Kristo sa kanilang buhay, mananatili yon ngayon hanggang magpakailanman. So the challenge is, are we going to continue the movement? At sasabihin mo ba sa sarili mo na, Lord, I am a disciple. I am a follower, not a fan of Christ. I am a follower of Christ. Not just a fan of Christ na, uy, ang ganda. Hindi. I am a follower. Sumusunod ako sa iyo. Yun po yung maging commitment natin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po, Lord. And we thank you, Lord, for this message, isang paalala sa amin, Lord God, na minsan po kasi nasusway po kami ng mga bagay na nakikita po namin, Lord God. Ang nagiging effect po nito ay yung faith po namin nagiging ineffective. Yung passion po namin for you, yung passion po namin for people, yung passion po namin for the lost, unti-unti na rin nawawala. Na-focus na lang kami dun sa maganda, na-focus na lang kami dun sa skills and everything, Lord. And nakakalimutan na namin na ang talagang gusto po ninyo, Panginoon, na mangyari sa inyong church ay magkaroon ng transformation dun sa kanilang mga buhay at yung transformation na yon dalhin po dun sa iba. To make disciples, Lord God, to make other people followers of you, Lord Jesus Christ. Lord,
I really, really pray, Lord God, na ito ay ma-inculcate dun sa aming mga puso, sa aming mga isipan, para hindi po kami maging mapaghanap. Hindi po kami maging spectator, kundi kami po ay maging contributor, Lord, sa aming local church, sa buhay ng ibang tao, at kung ano-ano pa, God. Thank you. Thank you, Lord God. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na stay true dun sa aming calling, Lord. Na manatili na umiibig sa inyo, umiibig sa bawat isa, at ginagawang alagad ang mga tao na inilalapit po ninyo sa amin, O God. Father, thank you, Lord. Just thank you. Bless each one of us, O God. Pagpalain patuloy ang bawat isa sa amin, ang aming pamilya, Panginoon. At saan man po kami mapunta, naway patuloy na sariwa itong bagay na ito, itong katotohanan ito sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Salamat po aming Diyos. Ito po ang aming samot dalangin, papuri sa inyo sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen.